Magandang gabi sa lahat, meron ulit akong ibabahaging kwento sa inyo. Sana ay mapakinggan nyo. Personal experience ito ng best friend ko. Nangyari ito 3 years ago, nung nagtatrabaho pa lang siya as a company nurse sa isang mining company sa islang parte lang ng Bukidnon. Hindi kasi talaga siya naniniwala sa mga aswang at iba pang mga masasamang elemento kasi nga likhang isip lang daw ng tao ang mga yon. Nagkataon na night shift siya nun kaya natapos ang duty niya ng 2 AM na. Medyo malayo yung building na pinag-dutyhan niya sa bunker nila. Kasama niya ang isa pang lalaki na company nurse din. Habang naglalakad sila pauwi sa bunker, nagkukwentuhan lang sila ng kung ano-ano nang bigla siyang hinawakan ng kasama niyang lalaki sa kanyang braso. Sabay sabing, "Sandali lang." "Bakit?" tanong ng kaibigan ko. "Para kasing may tao sa gilid ng puno." Napatingin naman yung kaibigan ko, palibhasa malabo na ang mata at hindi pa siya nagsuot ng salamin nung time na yon, kaya hindi niya maaninag yung tinutukoy ng kasamahan niya. Pero pansin niya nga na may silhouette ng isang tao malapit sa may puno sa gilid ng dadaanan nila. Mapanglo kasi ang ilaw na nagmumula sa poste na nasa di kalayuan. Nung tumapat na sila doon sa puno, babae pala yon na may mahaba at buhaghag na buhok at nanlilisik ang mata pero hindi kumikibo, nakatingin lang sa kanila. Kahit na pareho silang nahintakutan, tinanong pa rin yung babae nung kasamahan niya kung anong ginagawa nito doon sa labas ng ganoong oras na. Hindi umimik yung babae bagkus tumalikod ito at biglang tumuwad at yumuko. At yung buhok niya lalong naging buhaghag. Sa sobrang takot nung dalawa na patakbo sila nang wala sa oras. Nauna pa yung kasamahan niyang lalaki, ang bilis tumakbo. Palibhasa ang kaibigan ko babae at medyo chubby pa, mahina lang tumakbo. Mahirap din tumakbo ng nakabota, footwear nila doon sa mining kasi maalikabok. So ang ginawa ng kaibigan ko habang tumatakbo siya, sigaw siya ng sigaw sa takot na baka hinahabol na sila pero hindi niya talaga tinangkang lumingon basta diretso lang siyang tumakbo. Yung kasamahan niyang lalaki nauna nang dumating sa bunker, mas matatakotin pa pala kesa sa kanya parang hindi lalaki. Pagdating sa bunker halos gibain niya na yung pinto ng room na tinutulugan niya. Binayo niya ng binayo. Nang napagbuksan siya ng isa sa mga kasamahan niyang babae doon sa room nagtataka ito sa itsura niya na parang hinabol ng demonyo. Hingal na hingal at namumutla sa sobrang takot. Nang mahimasmasan ay ikinwento niya dito ang nangyari. Kinabukasan nung lunch break nila hindi na sila bumili doon sa karinderya na madalas nilang bilhan ng ulam. Kasi namukhaan nila na yung babaeng nagtitinde kamukha nung babaeng mukhang aswang kagabi. Natakot sila na baka lagyan ng kung ano yung pagkain. Posibleng mangyari yon kapag ginasto nila na maging isa ka sa kanila. Simula nun kapag panggabi ang duty ng kaibigan ko palagi na siyang nagdadala ng tsinelas. Kasi baka maulit na naman daw yung ganong insidente hindi na siya mahihirapang tumakbo. At simula nun naniniwala na siya na may aswang pala talaga.